iba ay masasabi nilang sasapat na yung magkaroon ng asawang mabait, masipag, magpagmahal, at maalagain. Pues, hindi yun ang nasa isip ng asawa ni Ron na si Alessia. High school pa lang ay naging kumpulan na ng tukso ang dalawa dahil pareha silang gwapo at maganda. Ang mga pasimpleng tuksuhang yun ay naging malalim pa na naging dahilan upang sila ay humantong sa ligawan at opisyal na magkarelasyon. Matalino si Ron at matayog ang kanyang pangarap. Ganoon din naman si Alessia. Kaya naman nagtagal pa ng ilang taon ang dalawa. Sabay silang graduate ng kolehiyo na may flying colors. Pero hindi pa man sila nakakahanap ng trabaho ay parehas na silang natukso at may nangyari nga sa kanila na agad ding nagbunga. Nabuntis ni Ron ang nobya at dahil parehas relihiyoso ang kanilang mga pamilya ay wala silang nagawa kundi ang magpakasal nang wala sa plano. Bumukod sila ng bahay at kinaya ang buhay nang sila lang. Nakahanap ng trabaho si Ron at dahil doon natustusan niya ang pangangailangan ng asawa, si Alessia. Guminhawa ng kaunti ang kanilang buhay at makalipas lamang din ang ilan pang taon ay muling nabuntis si Alessia. Doon na nagsimulang malasin ang kanilang buhay. Natanggal si Ron sa trabaho at lahat ng naipon nilang pera sa bangko ay nakuha na rin nila. Dahil doon, nagpresenta na si Alessia na siya na ang maghahanap buhay. Noong una, ayaw pa sana ni Ron dahil siya itong dapat magtrabaho dahil siya ang padre de pamilya. Pero wala siyang nagawa dahil minalas nga siya. Nakikita niya namang masaya si Alessia sa trabahong napasukan nito at mas malaki din ang sweldo nito kaysa sa sweldo niya doon. Kaya imbis na pigilan ng asawa, hindi na lamang niya ginawa. 8:00 na ng gabi noon at tapos nang patulugin ni Ron ang dalawa niyang anak na sina Tina at Rex. Tapos na din siya sa paghuhugas ng pinggan at ngayon nakaupo lamang siya sa may sala habang hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Ilang sandali pa ay narinig naman niyang may bumukas ang gate mula sa labas. Kaya alam niyang si Alessia na ang dumating. Sinalubong naman niya agad ito at pansin niya pa na hindi nakataksi ang asawa. Dahil alam niyang isang private car ang umalis. "O Ron, hindi ka pa pala natutulog?" Panimula pa ng asawa. Hindi pa. Hinihintay kasi kita eh. Pero napatulog ka na sina Tina at Rex. Hinahanap ka pa nga na bunso mong anak eh. Saan ka ba galing? At bakit gabi ka na naman umuwi? Nagsunod-sunod na to, mahal ah. Hay naku Ron, pasensya na at hindi nakita na text. Alam mo naman, demanding ang boss ko. Gusto niya tapusin ko agad ang ginagawa ko. Kaya ayun, nagsunod-sunod na ang overtime ko. But don't worry, dahil linggo bukas, babawi ako sa inyong 3. Pupunta tayo sa mall. Okay. Napagod ka ba? Kumain ka na ba? Gusto mo initi ko sabaw na inulam namin kanina? Wag na mahal, I'm full. Aakyat na ako sa taas at sisilipin ko na muna sina Rex at Tina bago ako pumasok sa kwarto natin. Ikaw, hindi ka pa ba aakyat? Susunod na ako sa'yo. Ido-double check ko na lang muna ang mga bintana at pintuan bago ako umakyat. O sige, ikaw bahala. Wika pa nito at tuluyan na ngang umakyat. Ang naiwang si Ron naman napahinga na lamang ng malalim tsaka napailing. Alam niya kasing nagsisinungaling ang asawa dahil amoy alak ang bibig nito. Hindi lang naman yon ang unang beses dahil magmula noong gabi na umuuwi si Alessia ay kung hindi amoy alak ang bibig nito, may naiiwang kondom sa bulsa ng pantalon nito. Alam ni Ron na hindi sa kanya yon dahil hindi siya gumagamit nun.
kaya sigurado siyang sa ibang lalaki iyon. Hindi naman niya kinompronta ang asawa dahil bukod sa ayaw niyang malaman ang totoo, ayaw niya rin na mag-away sila at maghiwalay. Magbubulag-bulagan na lang siguro siya, alang-alang na rin sa dalawa nilang anak. Pero ang akala ni Ron ay matitiis niya na matagal ang pagtataksil ng asawa ay hindi pala dahil ng gabing late na naman umuwi si Alessia at nakita niyang kotse na naman ng boss nito ang naghatid sa kanya ay doon na siya nang init sa matinding galit. "Oh mahal, gabi na ah. Bakit ka po umiinom ng alak? Maaga mo pang ihahatid sa school ang mga bata bukas. Hindi pwede magkaroon ka ng hangover." Wika pa ni Alessia habang isa-isang nililigpit ang pinag-inuman ni Ron. Hayaan mo na yan dyan. Kaunti lang naman eh. "Konti nakadalawang bote ka na nga." So ikaw lang ang pwedeng uminom, Alessia? "Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Sige na, umakyat ka na sa taas at matulog ka na. Susunod na ako pagkatapos ko dito. Sisilipin ko pa din si Tina at Rex." Doon napatabog na inilagay ni Ron ang baso sa mesa at hinawakan na mahigpit ang braso ng asawa. "Ron, ano ba? Nasasaktan ako!" Sisilipin mo ang mga anak mo? Bakit? Ano bang pumapasok sa isip mo sa tuwing sisilipin mo sila gabi-gabi? Hindi ka pa nagigilty? Hindi ka na nga nila makita sa paggising, pati sa pagtulog nila, wala ka pa rin. Nagtatrabaho ako, Ron. I am doing all of this para sa future nilang dalawa. Gusto mo maganda ang future nila, kaya pati ang boss mo ay tinatrabaho mo na rin? Ano? Naririnig mo ba sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Matagal na ako nagtitimpi sa kalokohan mo, Alessia. Overtime ba talaga? O sinasarili ka ng boss mo gabi-gabi? Napakabait niya naman sa'yo dahil gabi-gabi ka talaga niyang hinahatid ha. Pakisabi salamat. Pakisabi rin na sa susunod, mag-iingat naman kayo. Huwag niya na kako ilalagay ang kondom niya sa pantalon mo para hindi ko kayo mabisto. Akala mo ba wala akong alam, Alessia? Mahal kita, kaya mas pinili ko magbulag-bulagan, pero hindi ako tanga. Kasalanan mo rin naman to, Ron eh. Nangako ka ng maayos sa buhay para sa pamilya natin. Pero anong nangyari? Nagkanta leche-leche. Anong gusto mo? Nakihilatan na lang at walang gagawin habang tinitiis namin ng mga anak mo ang gutom? Kung hindi pa ako nagtrabaho, ano na lang kayang ipapakain natin sa kanila? Pero Alessia, ang mag-asawa hindi naghihilaan pababa, kundi nagtutulungan. Bakit? Kahit noon pa man ibinigay ko na sa inyo ang lahat-lahat. Sadyang minalas lang ako ngayon dahil kahit araw-araw pa ako maghanap ng trabaho, wala pa rin ako mahanap. Hindi ko kayo pinabayaan. Nangako tayo sa harap ng altar na magsasama tayo at iintindihin natin ang sitwasyon kahit anuman ang mangyari. Oo, nangako ako noon na kapag nagpakasal tayo, nagkapamilya, gagawin ko kayong reyna at prinsesa. Pero dumating si Tina nang hindi inaasahan, kaya ang plano ko na magpakasal kapag may maayos na akong trabaho, na por nada. Pero pinilit ko pa rin gawin ang lahat. Pero bakit naman tayo dumating sa ganito, mahal? Na bakit mo naman akong nagawang klokohin? Dahil lang wala akong maibigay na maayos sa buhay sa inyo? Naiiyak na wika ni Ron. Sorry. Pero matayog ang pangarap ko for Tina and Rex. And I will do everything para sa kanila. Kaya nagawa mong patulan ang boss mo? Kahit alam mong mali? Doon na ako matutulog sa room ni Rex. Umakyat ka na pagkatapos mo dyan. Kailangan ko na magpahinga. Pag-iiba na lamang ni Alessia sa usapan at tuluyan na ngang iniwan ng asawa sa baba. Hindi na lamang din pinigilan ni Ron ang asawa at patuloy pa rin sa pag-iiyak. Talagang dumating na nga ang kinakatakutan niya
ang komprontasyon na baka mauwi pa sa hiwalayan. Nagdaan pa ang mga araw ay mas naging malalim ang galit ni Alessia kay Ron. Hindi na sila nag-iimikan at hindi na rin nagtatabi sa pagtulog. Kapag naman nilalapitan ni Ron ng asawa para kausapin ay nauuwi ang lahat sa matinding away. Hanggang sa magsunod-sunod na ang away na iyon na naging dahilan upang magpasya si Alessia na umalis kasama ang mga anak at makipaghiwalay na kay Ron. Mahal, please, don't do this to me. Paano na ako? Paano na ang mga anak natin? Pagmamakaawa ni Ron sa asawa. You had your chance, Ron, pero hindi mo grinab. Now, hindi na ako papayag na makita mo ulit sina Tina at Rex. Mag-hire na rin kami ni Joey ng bodyguard for their safety pagpunta sa school at para na rin hindi ka makalapit sa kanila. Joey, at proud na proud ka pa talaga sabihin ang pangalan ng lalaki mo. Wala ka nang pakialam doon. Nakikita ko ang maliwanag na future ko kay Joey at wala sa'yo. Hindi ko ilalagay ang mga anak ko sa taong parang walang pangarap sa buhay. Kung kontento ka na sa buhay mo, ako hindi. Ganyan ka ba talaga, Alessia? Iiwanan mo sa ere ang tao kapag wala nang pakinabang sa'yo? Kasal tayo! Kaya nga, just wait for the annulment papers para matapos na ang lahat ng to. Tina, Rex, bumaba na kayo at nandyan na ang taxi sa labas. Tawag niya pa sa mga anak na noon ay nagiiyakan na din at parang ayaw sumama sa ina. Mommy, dito na lang po kami kay Daddy. Hikbi pa ni Tina. No, you listen to me. Kapag dito kayo sa daddy nyo, wala kayong mapapala. Wala siyang trabaho. Wala siyang pera. Hindi na kayo makakakain ng mga paborito ninyong pagkain. Gusto niyo ba yon? Pero Mom, bakit niyo po ba kailangan mag-separate? Na-explain ko na sa'yo kagabi yan, Tina. Please anak, sundin mo na lang si Mommy, okay? Sige na, lumabas na kayo at sumakay sa taxi. Daddy, dito na lang po kami sa'yo. Pagmamakaawa pa ni Tina sa ama. Pinunasan naman agad ni Ron ang luha sa kanyang mata tsaka nagbigay lang ng isang pilit ng ngiti. Your mom's right. Mas gaganda ang buhay ninyo ni Rex sa poder niya. Be good, okay? Babuelo lang saglit si Dad. At kapag may trabaho na ako, pwede ko na kayong ipasyal kahit saan. Gusto niyong pumunta ng Europe, diba? Sige, pag-iipunan ni Daddy yan. Basta promise me na magiging good girl ka pa rin. Lalong-lalo na itong bunso na si Rex. Galingan niyo sa school, ha? At ipunin niyo ang mga papers na may stars galing kay teacher. Dahil bibilang pa rin ni Daddy yan, okay? Wika ni Ron habang pinipigilan ang mga luha sa pagpatak. Tatalo ka, Daddy, ah? Oo naman. Basta, hindi lang muna ngayon. Mag-iipon lang si Daddy, okay? I love you, princess. I love you, bunso. Huwag makulit. At huwag pa-stressin si Mommy. Sige na, Tina. Hawakan mo na si Rex palabas. At sumakay na kayo sa taxi. Kukunin ko muna ang mga gamit niyo sa taas. Wika naman ni Alessia. At iyon na nga ang ginawa ng mga bata. Hindi na lamang tinanaw ni Ron ang mga anak dahil baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Ilang sandali pa, bumaba na rin si Alessia, dala-dala ang mga gamit ni Rex at Tina. Mahal kita, Ron. You know that. Pero, hindi nakakain ng pagmamahal lang. I'm sorry. Huli pang usal ni Alessia bago umalis. Nang marinig naman ni Ron na nakaalis na ang taxi na kanilang sinakyan, ay doon na siya napahagulhol ng iyak. Napakasakit. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras sa iyon. Parang tiniris-tiris ang paunti-unti ang kanyang buong pagkatao. Alam niyang nagkulang siya sa pagbibigay ng material na bagay sa kanyang mag-ina.
Pero alam niyang hindi siya nagkulang sa pag-aasikaso, pag-aalaga at pagmamahal sa mga ito. Naging tolero si Ron at hindi na rin kumakain. Ni hindi na nga siya lumalabas at wala nang pakialam sa mga nangyayari. Ilang buwan din siyang ganoon kahit ang paghaba ng balbas at buhok niya ay hindi niya na napansin. Naputulan din siya ng kuryente kaya masasabi niyang ipinanganak nga siguro siyang malas. Hanggang isang araw, kakagising lamang ni Ron kaya dali-dali na rin siyang bumaba nang masaktuhan niyang may kumakatok sa labas ng kanyang pintuan. Kumunot naman ang kanyang noo dahil ilang buwan na din ang lumipas at wala siyang nagiging bisita. Sa kabilang banda naman, patuloy lang sa pagkatok si Shu sa pintuan ng kapitbahay niya. Ang totoo, kakalipat lamang niya at dahil nakita niya may mga tanim na rosas sa bakuran ni Ron ay nagkusa na siyang pumasok. Kung ilang beses na din siyang paulit-ulit na kumatok ay hindi niya na mabilang. Hanggang sa maisipan na nga niya sumuko na lang at akma na sanang lilisanin ang lugar nang marinig niya ang pagbubukas ng pinto at ang tinig ng isang lalaki. Doon na siya lumingon muli. Nagulat naman siya dahil parang kinain na ng balbas ang mukha ng lalaki at mahaba na rin ang buhok nito. Hi! Good morning! I am Shu Reyes. Nakatira ako sa tapat itong bahay mo. Nakita ko kasi na may mga rosas kang tanim sa bakuran mo. Kaya nandito ako para bumili. Nakangiti pang panimula na magandang dalaga. Hindi ko pinagbibili ang mga bulaklak na yan. Okay, so hihingi na lang ako? Okay lang ba? I badly need those flowers lang kasi eh. Sinubukan ko magtanim yan pero hindi maganda ang tubo eh. Siguro nakadepende din yun sa ganda ng lupa. To be honest, hindi ko nadidiligan ang mga halaman sa likuran. And I don't know kung ano nga pa ang itsura nila. They're all nice at magaganda. Kung gusto mo, ako na lang ang magdidilig nito everyday at hapon after work. Okay lang ba? Mahilig kasi talaga ako sa halaman eh at gustong gusto ko ang roses para sa room ko. Sorry, pero wala akong mapapasahod sa'yo. Eh, silly. Mukha bang nangihingi ako ng sahod? Nag-offer nga ako, di ba? Tsaka, okay na sa akin na bibigyan mo ko ng free flowers from your garden every 2 weeks. Masaya na ako doon. Akala ko nga walang nakatira dito eh. Meron pala. Buti na lang talaga at kumatok ako. Pasensya na. Hindi ko na kasi naaalagaan ang bahay. Even ako, hindi ko na naaalagaan ang sarili ko. Okay lang yun, no? May oras ka pa naman para maglinis at alagaan muli ang sarili mo. So paano? Kukuha na ba ako ng roses? Don't worry, babalik ako mamayang hapon at sisimulan ko na ang pagdidilig pati na rin pagkuha ng mga patay na dahon. Nakangiti pa rin wika ni Shu. Hindi na rin nakatanggi pa si Ron dahil totoo naman talagang hindi naman niya naalagaan ng mga tanim sa likuran. Nang matapos naman si Shu ay muli siyang nagpaalam kay Ron at umalis na. Doon pa din napansin ni Ron na ang laki na nga pala ng pinagbago sa labas. Pati ang mga dati nilang kapitbahay ay nagsialisan na rin. Pagpasok naman ni Ron ay tsaka niya pa nakita ang daming kalawang sa kisame. Pati ang malaking salamin na nasa sala ay lumabo na rin dahil sa dumi. Pati ang sarili niya ay muntikan niya nang hindi makilala. Totoo ngang nagbago ang buhay niya nang mawala ang mag-iina niya sa kanya. Kinagabihan dahil nga nakaramdam na ng gutom si Ron ay bumaba na muna siya at magluluto na sana ng hapunan nang makita niyang wala nang laman ang lagayan niya ng bigas. Wala na ring stock ng oats at tanging kapeng barako lamang ang natira. Gustuhin niya mang bumili pero wala siyang kapera-pera. Napahinga naman siya ng malalim at nagpasya na lamang na itulog ang nararamdamang gutom nang marinig niya muli ang katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Binuksan niya naman ito agad
at nakangiting presensya agad ni Shu ang sumalubong sa kanya. Magandang gabi. What are you doing here? Masyado ng gabi para magdilig ka ng halaman. Ano ka ba? Nadiligan ko na ang mga halaman mo kaninang hapon. Hindi na lang kita kinatok dahil baka natutulog ka. Tsaka may dala akong pansit at adobo. May rice na din dito. Sabay abot nito sa 3 Tupperwares. Hindi naman agad nakaimik si Ron dahil tila ba nababasa ng dalaga ang nasa kanyang isipan. Gutom na siya pero heto si Shu at dinalhan pa siya ng pagkain. Paano ka nalaman na hindi ka pa kumakain? Kasi naman, 2 weeks na ako nandito pero hindi pa rin kita nakikitang lumalabas. Ang sabi naman ng ibang kapitbahay, ilang buwan ka na nga daw hindi lumalabas. Nagmula nung iniwanan ka ng pamilya mo. Sorry ha, pero ito kasing mga kapitbahay natin hindi na nakapagpigil sa pagkukwento. Concern naman ako sa'yo dahil baka mapano ka. Kaya, dinalhan na kita. Pwede ba akong pumasok? Hindi ko kailangan itong pagkain mo. At please lang, huwag yun na akong pagchichismisan. Pero hindi naman ganun ang intention ko Nandito ako para tumulong. I don't need any of your help. Mas mabuti na magutom ako hanggang mamatay para mawala ng sakit na nararamdaman ko. Paano naman ang mga anak mo? Are you really going to end your life dahil lang hindi ka pinaboran ng panahon? Kailangan may mapatunayan ka. Hindi ito ibibigay ng Diyos sa pagsubok sa iyo kung hindi mo kaya. Kaya mo. Hindi mo lang maamin. Now, kung ayaw mo na makakausap, iiwanan ko na sa iyo tong pagkain. Kung ayaw mo na sa buhay mo, isipin mo na lang na hinihintay ka pa ng mga anak mo. Huling sabi nito tsaka iniwan na nga ni Ron na mag-isa. Ang nakatayong si Ron ay bigla namang naliwanagan sa mga sinabi ng dalaga. Kumaalala niya, pinangako niya pa sa mga anak na sina Tina at Rex na babalik siya. Mag-iipon lamang siya. Pero heto siya, ngayon, tila ba nawawalan na ng pag-asa. Kailangan niyang baguhin muli ang mindset niya at walang magpapadala sa lungkot. Dahil kung yun ang patuloy niyang gagawin, siya lang ang matatalo sa laro ng buhay. Ilang araw pa ang lumipas ay hindi na rin nagpapakita si Shu sa kanya. Pumupunta lamang ito para magdilig ng mga halaman, pero hindi na ito nagpapaalam kay Ron. Umaga at hapon din, naririnig din Ron ang katok mula sa labas ng kanyang pintuan, pero kapag binubuksan niya iyon, tanging mga pagkain lamang ang nandoon. Hindi naman mapigilan ni Ron ang hindi mapangiti, dahil kahit ayaw magpakita ni Shu sa kanya, concern pa rin ito sa health niya. Bukod pa doon, may mga note din na nakapaloob sa bawat pagkaing iniiwan nito at lahat yon pampalakas loob. Dahil doon, nagbago ang pananaw ni Ron at sinimulan niya ng linisin ang buong bahay. Isang araw din niyang nilinis yon, pati na ang sariling buhok at balbas ay ginupit at inahit na niya. Ngayon, kapag humaharap na siya sa salamin, nakikita niya na ang dating magna cum laude na si Ron Vegas at hindi ang isang talunan na Ron. Naghanap din siya ng trabaho at mukhang ngayon na ang swerte niya dahil natanggap agad siya at nakapagsimula. Sa unang sahod niya, nagpakabit ulit siya ng kuryente sa kanyang bahay at namili ng groceries. Naalala niya naman si Shu kaya binilhan niya rin ito ng isang bouquet ng bulaklak at lakas loob na pumunta sa bahay ng dalaga. Gulat naman si Shu na makita si Ron dahil hindi niya akalaing natatakpan lang pala ng mahabang buhok at balbas ang kagapuhan ni Ron. Ron! Ikaw pa to? Hindi makapaniwalang usal ni Shu. Bakit? Mas gusto mo ba sa mahabang buhok at balbasin na si Ron? Hindi naman. Hindi na kasi kita nakikita At madalang na rin ako nakakapunta sa bakuran mo dahil busy din ako sa work. Teka. Para saan naman tong flowers na to, Para sa iyo.
Natauhan kasi ako sa mga notes mo eh. Kaya ayun, inayos ko ulit ang buhay ko. Nag-apply ako ng trabaho last month at ngayon, paunang sahod ko. Kaya kung mapapansin mo, maliwanag na ulit ang bahay ko. Naisip din kita kaya binilhan na din kita nito para magpasalamat. Pasalamat saan? Dahil sa mga notes mo, na kahit masungit ako sa iyo at hindi nakikipag-usap, kinakausap mo pa rin ako sa pamamagitan ng mga notes na yon. I appreciate it, Shu. Kaya, pwede ba kitang imbitahan sa bahay at doon na mag-dinner? Okay. Mysterious guy turn hot one? Hindi ko talaga tatanggihan yan dahil makakatipid ako for tonight. Tawa pa nito na siyang ikinatawa na rin ni Ron. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa at dahil nasabi na nga ni Ron dito ang talambuhay niya, kaya hindi na rin nag-alinlangan pa si Shu na ikwento din dito ang kanyang buhay. Sa simpleng ideyang yon ay mas lumalim ang samahan nila. Suportado ni Shu si Ron at ganoon din naman si Ron dito. Nangyari pa, inalam rin ni Shu kung saan nag-aaral ang mga anak ni Ron at palagi niya itong kinukuhanan ng litrato tsaka pinapakita kay Ron. Kitang-kita naman ng dalaga na kahit sa litrato lang, sobrang saya na nito. Salamat. Gustuhin ko masilipi sila sa paaralan, pero hindi ko magawa. Tulad nga nasabi mo, madaming bodyguard sina Tina at Rex. Hindi ko sila kaya. Baka idemanda din ako ni Alessia kapag ipagpilitan ko pa ang sarili ko. Pero Ron, they're not happy. Kitang-kita ko sa mga mata nila. Wala din silang friends at hindi nila nai-enjoy ang oras sila sa school. Kaunting tiis pa siyo. Kukunin ko din sila. Mag-iipon lang ako. Nandito lang ako lagi sa likod mo. You can always count on me, Ron. Thank you. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Siguro, kung hindi dahil sa kakulitan mo, hindi ko mababago ang mindset ko. I wanted to end my life back then. Pero dumating ka. I owe you a lot. Ano ka ba? Basta masaya ako na nakakaraos ka na ngayon. Ipagpatuloy mo lang yan. Isipin mo na this is all for your future and for your kids' future. Okay? Doon na nga napangiti ng pagkatamis-tamis si Ron at niyakap ang dalaga. Siguro nga ay totoong si Shu ang anghel na hinulog ng langit para baguhin ang pananaw niya. Lumipas pa ang mga araw at linggo ay mas pinagpursigihan pa ni Ron ang kanyang trabaho. Dahil nakita naman agad ng kanyang boss ang kanyang dedikasyon at sipag, kaya prinomote siya nito bilang isang senior director. Mas tumaas ang sahod ni Ron, nakapag-ipon siya at nagtayo na sariling furniture shop na si Shu ang nagmamahala. Dumating naman ang annulment papers sa pinadala ni Alessia, kaya sa walang pag-aalinlangan ay pinanmahan niya agad iyon. Di rin nagtagal ay niligawan niya na si Shu at naging sila na nga. Bukod pa doon, mas lumago naman ang negosyo ni Ron at sa katunayan, nakapag-invest na rin siya sa mga malalaki at kilalang kumpanya. Humigit kumulang 1 taon pa ay kinilala si Ron na kasali na sa top 10 na may pinakamalaking net worth sa bansa. Masasabi niyang ngayon may maipagmamalaki na siya at pwede niya nang ipaglaban ang karapatan sa mga anak dahil hindi na siya kahit kailanman sasabihan ni Alessia na walang maipapakain kay Tina at Rex. Nang araw naman napupunta na si Ron at Shu sa bahay nila Alessia para makita sina Tina at Rex ay natigil sila nang makitang may humintong kotse sa labas ng gate ng binata. May inaasahan ka bang bisita ngayon, love? Wika pa ni Shu. Wala. Pero mukhang kilala ko ang kotseng yan. Pagkasabi noon, doon na nga lumabas si Tina at Rex. Gumuhit naman agad ang malalaking ngiti sa mga labi ni Ron at sinalubong ng yakap ang dalawa. Niyakap din ni Tina at Rex si Shu na siyang ikinagulat ni Ron. Kilala niyo ang tita Shu niyo? Yes, Daddy!
Pumupunta po kasi siya sa school at nagpe-pretend na teacher para lang makausap kami ni Rex. Nag-uniform pa nga po si tita eh. Is that true, Shu? Baling nito sa nobya. Oo. Ayaw ko kasi na makalimutan kanila. Kaya palagi ako nagpapanggap na guro para sabihin lagi sa kanila na their dad are the best. Na ginagawa mo ang lahat for them. Na hindi mo sila ever nakalimutan. Ginagawa ko yon weekly. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Di naman siguro importante. I want you to focus kasi Dahil alam kong darating ka sa rurok ng tagumpay. And here you are. Natagalan man pero heto na. Doon na nga niyakap muli ni Ron ang nobya. Napakabuti nito at hindi siya nagkamaling mahalin ito ng sobra-sobra. Oh, sino nga palang kasama niyo? Tanong pa ni Shu sa mga bata. Si Mommy! Nagkatinginan naman ang dalawa, tsaka palang lumabas si Alessia na makitang may pasa sa mata. Naisip naman ni Shu na dalhin muna sa taas ang dalawang bata para makapag-usap ng masinsinan si Alessia at Ron. Sa hardin nila piniling mag-usap at doon si Ron na ang bumasag sa katahimikan. What happened? Bakit ang dami mong pasa? Joey did this. Not once, not twice, at hindi 100 times. Hindi ko na mabilang, Ron. Simula kasi noong nagsama kami sa isang bahay, sinasaktan niya na ako. Alam ba ni Tina at Rex to? Oo, kasi madalas sila kaming nakikitang nag-aaway. Ano? At hinayaan mo lang na makita ng mga anak natin na nag-aaway kayo ng lalaki mo? I'm sorry. Kapag kasi nakainom siya, hindi niya na nakokontrol ang sarili niya eh. O yung mga bata, sinasaktan ba niya? Hindi. Ako lang. Ron, sorry. Gusto ko nang bumalik sa'yo. Kami na mga bata. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kung dati ka pa niya sinasaktan, bakit ngayon mo lang naisip na bumalik? Dahil ba mayaman na ako? Kaya ba hindi mo naisip na bumalik dati? Kahit bugbog sarado ka na ay dahil si Joey may pera at ako wala. Alessia, I already signed the annulment papers at malaya ka na. Malaya na rin ako. Masaya ako na dinala mo ang mga bata sa akin dito. Pero hindi ako masaya na nandito ka. I already have Shu with me. Siya ang kasama ko noong walang-wala ako. Siya ang hindi sumuko sa pariwara kong buhay. At siya, kahit noon hanggang ngayon, hindi niya ako iniwan. Yan ang katangian ni Shu na wala ka. Look, importante ka pa rin naman sa akin. Dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Ikinasal tayo at minahal kita. Pero tama na. Hanggang doon na lang yun. Umuwi ka na rin at baka hinahanap ka na ni Joey. Dito na muna si Tina at Rex sa akin. Don't worry, at mapapakain ko na sila. Maipapakain ko na ang mga paborito nila, kahit unlimited pa yan. Tsaka na tayo mag-usap sa schedule sa mga anak natin. Kapag naayos mo na ang buhay mo at ang relasyon mo kay Joey, papasok na ako sa loob. Huling wika ni Ron tsaka iniwan na nga ng tuluyan si Alessia. Dumiretso naman agad siya sa taas at doon nakita niya naglalaro ang dalawa habang si Shu ay lumapit sa kanya. Kamusta ang naging pag-uusap niyo? Okay naman. Gusto niya magbalikan kami. Pero that's impossible. I have you now. At kayong tatlo ni Tina at Rex. Sapat na sa akin. Ngumiti naman si Shu at siniil ng halik ang nobyo. Nagpropose na din si Ron sa nobya at ikinasal agad sila. Naging maayos at masaya ang kanilang buhay kasama sina Rex at Tina. At syempre, ang dinadala ni Shu na ikatlo nilang anghel. Kay Alessia naman, wala na masyadong balita si Ron dito dahil pumunta lamang ito sa kanila isang beses sa isang buwan upang dalawin si Tina at Rex.
Hindi naman pinaramdam ng mag-asawa na may kulang sa buhay ng dalawang bata dahil hindi tinuturing na iba ni Shu ang dalawa. Katunayan ay mas naging masaya at magiliw pa nga ang lumalaki nilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!